Sa mga motorista riyan, kapit lang po. Posible raw kasing pumalo ng hanggang 80 pesos kada litro ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Kinumpirma ito ng Department of Energy sa pagdinig sa Senado tungkol sa epekto sa Pilipinas ng gulo sa Middle East. Kailan po yung projection nyo ng 90? Mga anong buwan ho ito kung tuloy-tuloy itong giyera? Bago mag-Abril or pagdating ng April? Well, by next week, effectively, we will just, kung mag-implement ng staggered, hindi masyado abot kaagad. Pero kung one-time bagsakan, pwede yung umabot na po. Ng 90 pesos per liter? But to be safe, mga above 80 po. 80 per liter? Yes. Yung mga gasolina? Yes, sir. Para sa iba pang detalye ng balitang yan, may live report mula sa Senado si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, bakit daw aabot ng hanggang 80 pesos ang kada litro ng petrolyo? Pops J, sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations kanina, sinabi nga ng Department of Energy na nasa 18 pesos kada litro ang posibleng maging price hike sa diesel. Kaya kung dadagdag daw yan sa pump price sa 61 pesos kada litro ngayon, posibleng ang papalo yan ng halos 80 pesos sa susunod na linggo. Sa tayapan ni DOE Oil Management Bureau Director Rino Abad, 8 pesos ang maaaring maging dagdag naman sa gasolina. Kaya posibleng papalo ang kada litro nito sa 64 pesos. Sa ngayon daw ay mayroon namang stockpile ng petrolyo na abot pa ng 60 days. Sinusubukan na rin daw ng oil companies na makabili pa ng dagdag na supply. Bukod naman sa DOE, nasa pagdinig din ang Department of Migrant Workers. Tinalakay nila ang contingency operations nito para sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong at sa ngayon nasa 2,000 repatriation requests na ang natanggap ng ahensya. Laking pasasalamat naman ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak sa Emirates na nagbitbit ng abot 600 Pilipinong pabalik ng bansa. Sa commercial flights nito na isa dumating kahapon at isa naman kanina. Natukoy na rin nila ang mga bansang pagsisimulan na ng repatriation efforts, mga designated meeting points, exit points, temporary relocation points, lalo ang mga ligtas na land border crossing dahil limitado o sarado ang ilang mga airspaces. Ang nabanggit lang ay ang bansang Egypt dahil daw sa security reasons. Tinapik na rin muli ni Kakdak ang kanilang mga opisina sa ibang bansa para siguruhin na magiging bukas 24/7 ang mga emergency hotline. Pops J, ayon kay Senator Erwin Tulfo, maaaring March 11 next week magkakaroon muli ng pagdinig ang komite. Ito ay para talakay naman ang excise tax na kung sakaling sususpendihin o kaya naman ay babawasan, maaaring makatulong sa ilang mga sektor na naaapektuhan nga ng... Merimon, may plano raw bang gawing utay-utay yung oil price hike? G, yan yung inaasahan na mangyari sana ng Department of Energy, but then again, hinihintay nila yung magiging kooperasyon at implementation ng oil companies. Kasi kung sakali, for example, sa case ng diesel, ang tansya nila 18 pesos. So kung magiging utay-utay, ibig sabihin, hindi raw isang bagsakan. So pwedeng from 18 pesos, 9 pesos muna ang ipapatong. Kapag kakailanganin pa, kung nagpatuloy pa itong girian sa Middle East, at mas nararamdaman pa rin yung epekto nito sa crudo, kaya naman gasolina, doon naman ipapatong ulit yung 9 pesos. Same din sa gasolina, kalahati muna at a time. Pero sa ngayon, ang pinaka nakikita nga nila, more or less, 80 to 90 pesos ang pwedeng itaas talaga ng presyo. Pwedeng abutin ng 89 to 90 pesos ang abutin kada litro sa diesel. 64 to 70 pesos or 80 pesos naman para sa gasolina sa susunod na linggo. Kasi sabi ni Director Abad, iba raw yung sitwasyon ngayon at hindi malayo sa kaisipan na magtataasan daw talaga ang presyo ng mga produktong petrolyo. Pops J. Meron natanong ba kung ano ang posibleng mangyari sa excise tax? Magkano ang sinusulong nilang bawas presyo sa gas? Pops J, yung sa excise tax kasi iba-ibang bersyon o suwestyon ang nanggagaling sa mga senador. For Finance Committee Chair, Senator Sherwin Gatchalian, ang nasasabi niya nga, 30 billion pesos per month or 300 billion pesos per year ang maaaring mawala sa pera daw ng bansa kapag tinanggal ang excise tax. Makikinabang din daw dito yung mga may-ari ng maraming sasakyan. So ang suggestion ni Senator Sherwin, itap ang contingency fund ng Pangulo kahit 3 billion pesos para lang mabigay na fuel subsidies. Ito sina Senator Joey Villanueva naman, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Bam Aquino. Nag-file sila ng mga panukalang batas at iba-iba to. Yung iba, pati si Senator Erwin Tulfo, yung iba automatically na masususpend o kaya naman mababawasan ng excise tax o kaya naman ang VAT
sa mga produktong petrolyo kapag ka nagpatuloy nga itong escalating or yung tension sa Middle East. At automatically naman malilift or masususpend naman ito kapag ka hindi na raw nararamdaman pa itong tension or yung girian sa Middle East. So itong mga to, matatalakay ito more likely March 11 next week kung saan magkakaroon muli ng pagdinig ang komite tungkol nga sa excise tax. Pops J. Merimon, may stockpile pa ng 60 days kamong petrolyo. Nakahanap na ba ng paraan ng pamahalaan para madagdagan yan sa mga susunod na linggo? Pops J, itong mga oil companies nga, meron din nga sila mga reserba. And so far ngayon, kumukuha pa rin naman daw ito ng supply. Pero ang nabuksan kanina yung usapin na kung sakaling hindi sa Middle East, saan pa ba maaaring kumuha ng supply ang Pilipinas? Sa Asia, unfortunately, ang Malaysia daw at ang Indonesia, nag-i-import na lang din daw ito ng krudo o kaya naman ng produktong petrolyo. So maaaring Brunei na lang daw. Pero ang question kasi dito, kung kaya bang isupply ng bansang ito o kaya naman daw ng Amerika, ng Russia, ng China, ng Africa, yung milyong-milyong barrels ng petrolyo na kinakailangan ng Pilipinas. Kaya ngayon, inaaral din daw nila ito, plus tinitignan nga nila yung possibility tungkol nga sa mga subsidies para at least mapahupa yung epekto nito, lalong-lalo sa mga PUV driver. Pops J. Merimon, doon naman sa repatriation efforts ng mga OFW natin. 34 ang nakauwi kanina pero libo-libo pa ang humihingi ng tulong. Posible bang matulungan na ang mga yan sa susunod na araw? Oo, Pops J, sabi ni Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers, around a month or two maaaring abutin itong repatriation pero magsisimula na raw ito. Ang pinakaginagawa nila, hindi siya first come first serve basis. Titignan nila yung mga lugar na kailangang i-prioritize na ilikas na ang mga Pilipino. Kaya nga ang maganda dito, natukoy na raw nila yung mga exit points, meeting points, yung mga safe na land crossing borders para nga kung sakaling kakailanganin ilipat mula sa isang lugar itong mga Pilipino magagawa na. At dahil nga limited or sarado yung ilang mga airspace, tinitingnan din nila dito yung options nga pero hindi nga inisa-isa ni Secretary Kakdak yung mga lugar, puwera lang sa bansang Egypt at ito nga raw ay para sa security reasons. Pero natukoy na nila kung saan maaaring ang gawin na itong repatriation efforts. Pops J. Merimon, saan ba ang mga tinitingnang bansa para makauwi ang mga OFW natin sa Middle East? Pops J, Egypt lang kasi yung isang nabanggit talaga na maaari nga pagdaanan. Pero yung isa pang maaari natin makita dito, yung Oman or somewhere in Saudi Arabia or any country pa na makikita nila base sa kanilang assessment din at pag-aaral na ligtas na gawin na ang repatriation. Yung mga request din daw for repatriation mula sa mga Pilipino, kasama rin nila itong i-consider at i-reconcile sa mga kailangang i-prioritize ng mga Pilipino. Kaya itong 2,000 na request, tuloy-tuloy pa rin daw yung kanilang pagbibilang kung sakaling mayroong darating pa na mga ngailangan. Pero pagbalik naman dito sa Pilipinas, itong mga Pilipino, maaari nilang kunin naman yung mga assistance mula sa gobyerno para sa textbook, para sa financial literacy education, para sa mga scholarship grants, maging sa trabaho, maging sa mga loans, o kaya naman ang medical or psychosocial services or interventions mula sa DSWD, mula sa DOH, mula sa TESDA, at ilan pang ahensya na handa na raw na magbigay tulong sa mga Pilipino uuwi sa Pilipinas. Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Merimon Reyes.